Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan natin si Larry Gadon. Pag-usapan na natin, let's go! Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, Bakit? dinisbar ako for a much lesser offense. Hindi much lesser offense yung kinano sa kanya. At saka wala pa namang offense si Sara Duterte and meron pa naman siya din mga pending disbarment complaint then before the Supreme Court. Pero sige lang, papakita ko sa inyo, maging factual lang tayo. Alang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta, ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. Well, babalikan natin yan, pero pag-usapan lang natin ng saglit yung impeachment, okay? So the Supreme Court said na yung pag-file ng impeachment complaint was unconstitutional kasi may mga steps na hindi sinunod. In a nutshell, yun lang yung sinasabi ng Supreme Court doon. Pero sinabi nila, you can always refile sa February 6, 2026, which is, 6 or 7 months away na lang sa atin and malapit na rin yun kung tutuusin. Pero if you are like Gadon and most people na gustong matuloy yung impeachment, of course, this is some bad news. A little bit of setback in my opinion. But, ayan, si Gadon, galit na galit. Kasi nga daw, sabi niya, bias daw yung Supreme Court towards VP Sara. Okay, so, and kung napanood niyo yung mga content creator, like for example, si Fiscal EJ. Si Fiscal EJ, we asked him if he thinks this is a form of judicial overreach. Oo daw. Pero if you look at different lawyers, iba-iba yung opinion nila dyan. Pero what stands is yung ruling ng Supreme Court. Kasi Supreme Court is sila na yung, kumbaga, the ultimate arbiter of what is right and wrong dito sa ating bansa. And they said that there is unconstitutionality doon sa complaint, then that's it. Wala na tayong magagawa doon and that becomes the law of the land or magiging jurisprudence siya. So ako, in my opinion, siguro mag-antay na lang tayo sa February 6, 2026. So, going back to the issue, ano po ba yung kinakagalit dito ni Larry Gadon? Of course, may digital footprint naman yan. Hello, Igan, na pwede nating balikan at tingnan natin kung ano yung mga, kung bakit siya na-disbar. Ito, ayusin natin. Yan, okay. Na-disbar si Larry dahil sa misogynistic, sexist, and abusive and repeated in template language. Kasi nga pa ulit-ulit lang naman siya. Kasi in fairness naman kay VP Sara, yung outburst niya was just one time. Okay, pakinggan natin. And bank sa disbarment ni Gadon at sa pahayag ng Supreme Court, kaugnay ito sa mga hindi magagandang salita. 15-0, lahat bumoto. Sinabi ni Gadon sa journalist si Raisa Robles noong 2022. Hanapin nga natin yon. Sana hindi ako ma-demonetized, ha. Raisa Robles. Gadon, yan. Eto nakita ko na. Okay. Hoy, Raisa Robles, puki ng ina mong hindi. Kaputang ina mo. Anong pinagsasabi mo hindi nagbayad si BBM ng taxes? May certification yan galing sa BIR. Puki ng ina mo. Okay, naalala ko yung issue na yan. Yan yung state na, yan yung estate ni Ferdinand Marcos na meron daw allegedly 1 billion. Ferdinand Marcos Sr. Hindi si BBM. Si BBM, insofar as I know, nagbabayad yan ng taxes. So, ayan. Yan yung naging sagot ni Larry Gadon. Hindi naman maganda yan bilang isang abogado. Pero in fairness naman kay Gadon, may point din naman siya doon sa pinaglalaban niya kasi nga, si VP Sara somewhat said that as well. Of course, pwede nating balikan lahat yan, okay? Okay, so eto muna. Kung naaalala nyo to, di ba? Babalikan natin for this, in the spirit of fairness. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Okay. Kasi may kinausap na ako na tao. Yan. Oh. Sinabi ko sa kanya. Yan, that's the article of, kasama yan sa article of impeachment, yung date rate niya dito kay Lisa Marcos, kay Ferdinand Marcos, at kay Romualdez. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Oh, no joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. So, hindi lang yan, di ba? Meron pa siyang nagmumumura siya, di ba? And, teka, ito, hanapin natin. Kasi, may digital footprint naman kasi itong mga to di ba? Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa niyo?
Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. O, di ba yan? Naalala nyo yan? So, ibig ang pino-point out ko lang dito, meron namang, yung sinasabi ni Larry Gadon, may ano naman siya, may point naman siya. Pero, ang sinasabi ko lang din is, Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi ko. wala bang time stop dito yung nagmumura siya? Kasi, mas maganda yun kung makikita nyo lang din yung pagwawala ni VP Sara. Ang point dito, dapat kung ikaw ay isang government official, dapat hindi ka nagmumura. Whether elected ka or appointed, si Gadon kasi appointed yan ito. Ina ninyong lahat. Oh. Martin Romualdez, Yun. Lisa Marcos, Yun. Bongbong Marcos. Nakakatawa dito, nandito pa yung mga yung mga DDS vloggers. Ayan si Maharlika, si Coach Dada, si Badoy nandyan pa. Ay, ito pa. Oh. Nagsimula yung atake nila. Hindi, mahina yan. Ito. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Oh. So, pero in fairness naman din kay Gadon, kung ang pinopoint niya diyan, kung ako na disbar, dapat si dapat si BP Sara din. Oh, ito para pampatulog. LTX from lahat ng hindi natin siya kakilala. Kasama dito ba tayo nakinig sa ating Ito speaker? yung classic. Mga bobo! Mga bobo! Biruin mo, as a lawyer, siguro naman may success naman siya siguro as a lawyer. Pero yung next level of success niya, nakuha niya sa pantatrash talk sa kapwa niya. So mga kababayan, kapag tinanong tayo, bakit tayo nagipaglaban para sa malaya ng buhay? Etong mga nagrarally na ito, natin ang demokrasya. mga bobo at mga tanga ito Kasi, very clear. Yan, maganda yan At saka yung isa pa yung nagmura siya, di ba? Hanapin din natin yun. Ay, naku, ito. Mga bobo! Mga bobo! Ginong ina mo! Maliwanag. Ikaw, bobo! Putang ina mo ka! Ha? Ginong ina mo! Same lang naman sila. Kaso, at least yung kay VP Sara kasi, may medyo magigets mo pa. Pero, sana lang din, kung bawal gawin ni Gadon, dapat bawal din gawin ni VP Sara. Kumbaga, what's good for Gadon should be good for VP Sara as well, 'di ba? That's why nasasabihan ng Supreme Court ng bias ng mga kagaya ni Gadon. Pero ako, sabi ko nga sa inyo, I follow the rule of law. Hindi ko ilalagay ang batas sa sarili kong kamay. Kaso minsan may mga taong bobo dito sa internet. Ayun lang, good night, gege mga